verse, Luke 4:18-19. Sabay-sabay tayo, basahin natin. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovery of sight to the blind, set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Ayan, parang pa natin muli si Lord. Pag sinabi natin, our God is Jesus, sabihin nyo, the Anointed One. Ulit natin, our God is Jesus. Isa ba? Our God is Jesus. Amen. Ayan. So again, last time po, pinag-usapan natin, may mga iba wala dito last time. Pero okay lang kung ba't ulit tayo dahil. Actually, nalabas natin yan sa, hindi ko ba na kasi nalabas. Kailan ba na show yun? Wala pa. So, abangan nyo lang. So, yung mga live, yung mga last month of March, ay nilagay na sa meron na yun. Naka-YouTube yun. So, ano lang siya, mga yung preaching na. So, yung mga unalis nyo, talagang gusto yung balikan, talagang gusto yung mag-well doon sa tao, okay lang po yung available po yung lahat. Libre po yung walang bayad. Walang may commercial. So, last week is nagkaroon tayo ng Saturday. So, may mga pangyayari na nagkaiwasan. So, hindi ka Saturday service. So, ang pinag-usapan po natin is the fruits of the Holy Spirit. So, Galatians 5:22-23. Ano po yun again? Ito po ay yung peace, love, and joy, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, patience, and self-control. Yeah. So, 9 po yun. So, makita nyo sa Galatians 5:22-23. Galatians. Huwag niyo magagalit. Huwag ka magagalit. So, okay. Doon sa mga fruit of Holy Spirit ay yung self-control. So, balikan nyo na yung takto doon. So, I think it's only 30 minutes, 45 minutes na ilalabas naman ni Sis Eli sa ating page and sa ating GC sa group sa pag sa mga nanonood. So, pwede kayo mag-chat. Gusto mo makuha po yung topic. Okay, so, ngayon, babalik ko lang. Naalala niyo yung pagkatapos ng mga things may Bible? Naalala niyo, di ba? Bago lang yun, naalala niyo yung sinabi ni Mami Marcia? Ano yung sinabi niya? Pagkatapos ng things may Bible? JA1 culture. Tama? Native ba na lahat ang JA1 culture? To be honest, wala ka lang, magana lang. Real talk. Parang pinaboy, real talk. Na, ano ba? Kaibalo ba ninyo ang J1 culture? To be honest. Itaas na ba yung nakakaintindi yung J1 culture? Sige. Huwag maya. So, hindi masyado naiintindihan, no? Tama ba? Itaas na ba yung mga hindi masyado naiintindihan ng J1 culture? Itaas na ba yan? Ayan, may mga alis na, dalawa. Tatlo, ayan sila. Ako, hindi ko naiintindihan. Tapos na ko ito, ayan. So, kaya nga po, sabi ko nga, ang ating maganda na ating pinag-usapan, yung ating fruits of the Holy Spirit. So, si Holy Spirit, pag nasa yan, again, hindi yan na siya karapararan, lumulutang ka, tumatambay ka, tumutuwad ka, wala po yan sa ganyan style. Ang Holy Spirit, pag nasa iyo, may kilay sa buhay mo. Diba? Change life. Iba ka na magsalita. Iba ka na mag-isip. Iba ka na gumalaw. Dati ba naman kasi may Holy Spirit ka na. Medyo banal. Ganun na yun. Kaya pag nasa yung Holy Spirit, halos, hindi sa kapilatan, halos lahat ng galawan mo, ng isipan mo, ng binibigas mo, lahat yan, binalong ng pino ng pino na, kumbaga, hindi tulad na dati na basta-basta ka na, kaya namatawa yung mga iba, kasi walang Holy Spirit. Actually, hindi ko sinasabi, may mga kilala ko na namatay. This week lang, una may kabasketball ako, 4th edad lang ni March. Yung sabihin na, so mas bata sa akin ng 5 years, 6 years. Siya po ay tumatakbo. Marathon. Ang pagsabi marathon, 42 kilometers. Dati, hindi na lang ngayon. Pero nagmamarathon siya, nag-coach ko siya na volleyball. So, physically fit. Nag-basketball pa. Ano nangyari? Inanda ka.
Oh, so, and then yung pinsan ko, yung pinakawas ko ng pinsan sa father side, matanda na sa akin, 3 years old. So, mag-53. Inatake din na ICU. ICU Lord na. Kasi ICU na. Sa days naman. So, hindi ko siya sabi na wala sa kanila Holy Spirit, pero marami na sa kanila Holy Spirit. Bakit? Kasi tayo po i-meron na long life. Ayaw ni Lord na bumalik sa kanya na hindi pa isa na. Kaya huwag mo na ayusin lang. Thank Lord, na joke lang. So, ang sa akin, dapat, decide na Holy Spirit. Kaya ngayon, ang sabi sa akin, Holy Spirit, sabi niya na, actually, hindi naman ako kayo sa Lord, na parang burning bush. Praise Moses. Hindi ka doon. Parang, sabi ko, ba't hindi ko i-discuss? O pag-usapan natin ang J1 culture. Sa po po yan, di ba? Ulti natin, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone in everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Napakadami ko lang. Pag lahat yan extreme ko, abuti ko tayo na ako na. So, pausapan natin ang dalawa na. So, again, pausapan natin ang yung first two lang, I am a blessing. Sabihin nyo, I am a blessing. Ayan, so, baba natin. Pag sabi I am a blessing, blessing ka, hindi ka burden. Hindi ka pabigat. Kailangan yung tao na mag-bless sa iyo. Kaya I am a blessing, hindi I am blessed, I am a blessing. And then next, also, show what God given us and what we supposed to share to others. Kailangan ibigay na tanggap natin, di ba? Alam natin, hindi na nakatanggap na ng salvation. Nakatanggap sa kamay, nakatanggap ng kaligtasan. Kay Lord, sa kamay, palakpakin na nakasin, nakatanggap sa kaligtasan. Ayan, share natin yan. Ginawa namin naman, gusto ulitin namin ni Mark, kasi sa next time, no? So, i-share natin, Matthew 6:13, hindi mo kailangan memorize sa puso. Isang puso sa puso lang. So, hindi lang din yan. Next time, work everything, nagbuto ka ng iba, i-share natin yan kasi I am a blessing. Next, kailangan hindi mo i-withhold ang mga natutunan mo. Not withholding our learnings, growth, blessings, talents, time to other. So, dito sabi nga, pag nasa inyo Holy Spirit, nasa inyo si Lord, dapat, isipin mo na rin yung iba. Kasi ligtas ka na di ba? Umalakpak yung mga ligtas na. Malakas palakpak yung sabi siya ligtas na. Malakas na palakpak. Kaya dito, di ba? So dito, kung dapat isipin mo natin ang mga mahal sa buhay. Kaya natuwa ko sa mga iba dito, halos na tayo, pamilya tayo, kasi nga mahal na sa natin. Sinang-sina nga, alam ko, busy lang. Talagang isa namin isama. Si Naglaving, sinama yung mga pamangkis. So, lahat sila kasi maiisip nila na dapat magdala ko sila kay Lord para sila yung maranasan nila yung naranasan ko. Kasi pag di mo naranasan, for example, di ba? Sino ba dito ang di pa nakakain ang nakatikim ng chicken joy? Ililibre ko mamaya. Di ba lahat nakatikim tayo? Hindi mo may epekto na malamig na ayaw chicken joy. Mas masarap sa mga manok pali-pali. Pag di mo so, ganoon din po ang buhay nila kay Lord. Pag naranasan mo lang na nawala yung mga sakit mo, yung mga isip mo, yung mga bahay mo, magkatrabaho ka, so dapat hindi mo nakalimutan sir, dapat binabalik natin yun. Hindi mo, sabi babalik ka rin, pero tapos ibalik ko sa mga tao namin. So dapat i-share ko rin ang Lord. Next time, ito, to give back to the church, because sabi ko by discipling others, share our talents, our treasure, our time to the ministry. Yung pinag-usapan natin, di ba? Yung last part, di ba? Yung being maayong pagkiwala, good steward, di ba? Kailangan i-share yung maging mapagkiwala ka sa buhay mo, sa oras mo, sa talents mo, tsaka sa yung talents ba? Tatlo. Sa iba, is tatlong diyan eh. Time, treasure, and talent. So next time, sabi dito, I'm a blessing. So, sabi sa aking J1 calling verse. So, kanina, yun po ay ating covenant verse. Ito po yung calling verse. Ang calling verse natin ay Genesis 12:2. Magbasa ng malakas ng mga gusto ng blessing. And I will make you into I will bless you and make your name great
and you shall be a blessing. So, si Lord po yung sabi niyan. So, meaning, kapag pinabless ka ni Lord, kailangan maging blessing ka. Kasi, kapag hindi ka naka-blessing, matagal yung baka nakagaling yung pangatlo. Yung pangalawa, baka matagal I will bless you. Kasi hindi ka naka-blessing, di ba? So, next time, sabi dito, pag sabing blessed, don't know if God bestowed upon His children wealth of blessing both materially and spiritually improves the quality of our lives. Church, kapag tayo na-bless na, materially, spiritually, pag sabing spiritually, kumbaga, magbumutan ka na, hindi nagagalit sa anak mo, sa magulang mo, tapos di ka na masama sa nagmumura. Pag sabing, material, diba, ay nagtrabaho ka, gumaling ka na sa mga sakit, kailangan mag-improve ang quality of life. Blessing yan eh. So kapag ikaw ay mama, ikaw ay gumaling, hindi ka, magaling ka pa rin sa mundo, magaling ka pa rin sa ano, hindi mo yung blessing kay Lord. Sabi sa Proverbs, the blessing of the Lord makes you rich and there's no sorrow attached to it. So, binigyan mo ng blessing, Lord, kung ikaw ay Christos, and then, makita talaga sa buhay mo na wala na daw problema. Kung may problema, gawin na lang. Kaya na lang. Kaya sabi ng kanina, sabi ng problema, ang problema ay talagang nandiyan. Kasi pag wala ka ng problema, kabahan ka na, sa kayo ng kana mo, kabahan ka na. Wala ng problema. Kukunin kami ni Lord. Kasi wala ka ng problema. Hindi mo siya kailangan. Kasi tuwing ka na pagkabalapit kay Lord, may problema. Kaya si Lord, ipapadala ng problema, para tayo lumapit sa kanya. Diba, alam tayo may problema. Ako, hindi ko natawag ng problema, sabi ko, concern lang. Sabi niyo, concern. Kasi pag problema, parang napakahirap solusyonan. Pag concern natin ka, alam mo hindi na, tuhulog na yung concern. Diba, lumas na. Sabi ko, diba, so, ganun na simple lang. And then next, pag sabi yung blessing, instrument, channel, God used to bless other people now experiencing benefits in life because of us. So maraming tao po, actually church, nakatuwa po talaga na magamit tayo. Diba yung iba kasi, ang gusto talaga na yung iba lang, wala dito yung iba, kanilang joy is makita sila na maraming tao na tumutulong. Actually, mas maganda tumulong na hindi nalalaman ng iba. Diba? Mas maganda tumulong magbigay ng ayuda na walang pinaka-live. Kasi, pag naka-live yan, ito, sa mga nanonood, kasi ito, it is true, it is from the Bible. Pag naka-live yan, marami nanonood, diba? Uy, ba yung nila, Brother Fred, nandigin ng tigong 1,000. Sa 1,000 na, so 1 million pesos, nandigin. Mamaya, ready, mapaparagalan na yung mga tao, praise siya, so, matuwa siya sa kanya, hindi na matuwa sa Lord. Kasi napanagalan na dito sa mundo. Pero, pag nabigay, si Brother Fred, hindi ko 1,000. Sa 1,000 na ako, wala. Hindi niya sila dyan ipaalam. Si Lord naman babalik ko. Sa kaya mabalita yun, hindi siya yun. Kung baga nangyari, meron ka na padagay report. Kasi gusto sa akin yun. Pero yung para, ilalang-alam mo na ito nabigay ko ng pakain, hindi ako again sa mga gumagawa. Alam ko, it's porta content. Alam mo yun, negosyo. Pero sa akin, kung gagawa tayo ng maayos, mabuti, maganda, pili natin, huwag ipaalam sa iba. Ipaalam mo siya ba sa kasama mo? Hindi ka na magulot siya. Kung bigyan tayo sa mas maganda para si Lord na siya. Okay, next slide. Number 1. I will bless him through, sabi sa Ephesians 4:12, basahin natin, to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the people of Christ. Number 1, sabi dito, kailangan maging blessing ka through your spiritual growth. Sabi ko, spiritual growth. Ano daw naman yung sabi ko? Sabi ko, taking good care of your spiritual lives. Alam niyo na yan, di ba? Kung paano kayo mag-good care, dapat lagi kayo may checklist. I-check nyo, nasaan pa ba yung 9 na mga prutas, yung mga bunga ng Holy Spirit, puro bunga na lang ako. Kasi hindi bunga ka.
dapat bunga ng banal na Espiritu Santo ang nasabi po. Diba? Dahil po yun. So, next is reaching out and sharing sincerely our learnings from our church to the needy. Ayan. So, dapat, alam natin, may times dapat tayo po ay mag-reach out na rin. Sincerely meaning mula sa kaibukuran ng ating mga kasi-kasi. Na gusto ko talaga mag-share kasi nga naawa sa kanila dahil gusto mo silang umakante. So, kailangan i-share. Then next is guiding them to be connected to God through His Word like Jesus did. Babalik na tayo, pasensya na po. Ako po nagpapasalat. So, sabi ko, through His Word. So, again, pag magagayin ka, kailangan alam mo yung Word. Kasi hindi ka pwede mag-guide kung di mo rin alam mo yung bulag ka. Diba sabi nga doon, kung ang bulag ay akay sa pagbulag, sila po ay nasa mall. Di ba masahe ko ba yung mga bulag? Akay di ba nakita yung bulag sa mall kung ano masayos doon pag naglalakad? Sino huminga sa kanila? Bulag ba? Hindi, di ba? Yung nakakita kasi pag yung bulag, kung nagdala doon sa bulag, sa ili, dalaw sa bulag, pili mo sa pupunta. Kung sila siya, wala pa siya, di ba? Umihig na pala sila. Di ba kalabing pa rin? Di ba? So, nangyari, kailangan na mag-aaral sa bulag, yung check na bigay. Ganun dito tayo. Kailangan tayo naman ng mga bulag, mga mananabo, ang mga pananaw sa buhay ngayon. Sa pamamagitan na pulong ng Diyos. Pulong ng Diyos, sa kita ng Diyos. Kailangan talaga alamin natin kasi para ma-share natin. Hindi mo naman kailangan pag-isunin yan. Alamin mo lang sa loob yan, basahin. Simula, sabi nga sa parang vision lang yun, di ba? Nagsimula sa pag-ibig ko, pilit ko gustuhin. Vision na, nagsimula naman. Pero hindi po kaya po. Okay lang kayo na binabasa ko pakunti-kunti, okay kasi hindi ko mabasa. Kasi eventually, mahulog ka, mahulog ka sa kwento. Teka, ano nangyari sa sa Diyos? Ano nangyari sa kailangan ano nangyari kay Joshua? Si Moses ba ay umako sa pangako sa Pakistan? Ano nangyari kay Israel? Kaya kay Joseph, kay tatay siya, ano ba sa natin? Okay, so next time. So, number 2, I am blessing you. Sabi sa Ephesians 4:31-32, get rid. Basahin natin na lakas. Get rid of all bitterness, anger, harsh words, and slander, as well as all kinds of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Sabi ko nga sa kaliwa ko lang, I love you. I love you, sis. I love you, bro. Ayan, diba? Ayan. So, ano number 2? I am blessing through my emotional maturity. Hindi ka din nagagalit kung sila bubas na ng pinggan. Hindi na nababasa ka ng pinggan. Miski, yung plastic na, ginawa ng plastic na naman. Magulo kasi laki nababasa. Ginawa ng bakal lang. Hindi na nagkakalantalan kasi ikaw ay mature na sa emotional. Hindi ka na basta-basta nagagalit. Diba? Hindi ka na basta-basta nag-chismis. Hindi mo sinigurado tama. Ano naman ito sabi doon? We improve our Christian characteristics, create a harmonious environment within and among the church. Harmonious. Sabihin nyo, harmonious. Harmony. Pag sabihin harmony, parang yan yung basta yun, yung maganda yun, parang yung tugtog na tahinan, di ba? Sa sound. Nag-harmony kasi pag di po magiging sabay, hindi po magandang tahinan. So, meaning, i-improve natin ang characteristic ng Christian. Pastor, paano ko nalaman ng Christian? Bayahin ko na si Jesus. Paano ko nalaman yung dagat Jesus? Basahin ko Bible. Hindi na po pinapahirapan, hindi mo na kailangan pumunta sa pinakamalapit na himpilan, hindi mo na kailangan simulang, hindi mo na kailangan hilig, hindi mo na kailangan puminga ng mahaba. Pupunta ka sa Bible. Balik ka sa Bible. Okay, next, sabi dito, ayan, kailangan daw ang fruits, ang bunga ng Holy Spirit ay nakikita po sa atin. Diba? Nararamdaman sa atin. Sabi ko ba, hindi yan wala yan sa lumulutan ka sa Christmas. Pwede ka lumulutan, baka may kagaka, yung nag-rich, lumulutan. Pwede ka lumulutan, pwede ka magtatambay, okay yun. Pero kung dahil niya magkatapos ang dapat,
Ang buhay mo, ang panalitang makita, ang buhay ng Kristo. Yun po ang nakikita sa atin Holy Spirit. Next slide. Ayan. We no longer behave like children and prioritize others to cultivate godly personalities. So, meaning, sabi nga doon sa James 1, di ba, na quick to listen. Ganda ito quick, James 1:18 niya sa atin. Dapat quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Angry, hindi hungry, hindi matagal na gutom. So, kailangan sa lahat ng bagay, sa conversation, sa chat, kailangan mabagal ka makinig, bilisan mo makinig, bilisan mo magbasa, bagalan mo mag-reply, bagalan mo respond, bagalan mo sumagot, at bagalan mo magalit. Kasi church, ito yung bakit? Pag ang galit ba kay Lord o sa kalaban ni Lord? Ang galit. Sa kalaban ni Lord. Kasi pag ang galit, pumasok, rage yan eh. Sabi sa kanya, di ba? Rage, sa Ephesians 4. Pag ang galit, pumasok ang puso natin, wala na yan. Mag-ano na yan, kumbaga, yung fruit of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit is very mild yan. Kumbaga parang yan, para si Maria Clara. Hindi po yung Maria Clara na Sandria, yung Diana. Yung Maria Clara sa LDD Gustavus, yung talagang mahigit, tahimik lang, parang ibon na tahimik na pag-ilan ka dito. Pag napasukan ng mga harassment, mga rage, mga everything, lumilipad na lang. Mayroon tatawagin yan. Ano ba may ba yan? Kung tatanggalin mo yung mga manigay. At babalik Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, ang sign ng Holy Spirit ay, ito, ano ito? Di ba yan? Deep down, ano yan? Puting kalapatan. So next slide, so nakadala na tayo. Again, I am a blessing through, basahin natin sa 1 Peter 4:10-11, as each has received a gift, use it to serve one another, a good steward of God by grace. Whoever speaks as one who speaks for the will of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Ano ba yung usapan natin? Ang ating mga talents. Ayan, sabihin natin talents. Talentado ka ba? Talentado ka ba? Hindi mo, tuloy mo siya. Talentado ka ba? Talentado ka ba? Lahat po tayo may talents. Minsan hindi mo lang alam. Minsan ayaw mo lang gamitin. Minsan nahihiya ka. Church, lahat po ng ginagawa mo para kayo, kailangan dyan, wala pong mali dyan. Unless may kasamang hindi kayo, hindi mo kagalit, kasalanan. Pero pag lahat ng ginagawa mo, na may puso, na walang kasalanan, na kasama na kahalo, lahat po yan kagalit kayo. Malalaman na yung kasi Holy Spirit. Pero sabi ito, may talents, the parable of the talents. Alam niyo ba, church, yung parable of the talents? Alam niyo, di ba, yung binigyan ng isang ginto, silver coin, di ba? Isa, 2, 5. Alam niyo ba yun? Hindi pala pamali yun, hindi pala pera ang pinag-usapan doon. Ayun pala, yung mga skills natin, yung mga meron tayo, kasi ito yung isa binigyan siya talent, tinago niya, takot siya. Yung dalawa, in-invest, ginamit, siguro pag-laki siya. Isa naman, 5. Siguro marami siya sa kanila. Nagano siya, sa worship team, nagano siya upal, so lahat ng mga support sa radio. Isa, binigay ni Lord ng pareho, isa pa lang. Akala niya kasi, isa naman. Kaya mo lang magawin magpindot. Kaya mo din magawin. Ayaw mo, isa lang po, hindi ko nagbigay Lord ko. Tinago, ano ginawa ni Lord? Sa dulo, kinuha. Baka pwede kinuha din yung buhay niya. Isa lang po, pinapatayan ka pa. Pinakulong. Noon, pag pinakulong ka, doon ka na makamatay. Sabi, doon ka na makulong. Ganun ginawa kaya tayo, lahat po tayo may talento. Gamitin po natin ito kay Lord. May mga pinanawa ba sa church, sa play. Pag sabi na, sumagay Lord, ayaw, ganun lang. Pero, pag nag-TikTok na,
Gumagano na. Gumagano na. Hawak ng meat. Diba? Bakit ganun? Bakit hindi mo mahawak ka ng meat? Ba't ako hawak na meat kapag sa meat? Hindi ka maghawak ng meat? Pesos? Diba? Ganun lang. You can show your talent. Pagsayaw, paglanta, pag-awal, hindi mo yan kailangan magaling ka. Kasi po, pag magaling ka na, hindi mo na kailangan si Lord. Pero pag hindi ka magaling, gusto mo magaling, si Lord ang magbibigay sa mga galing. Amen? Amen, ganun lang po yun. So next, kailangan dito, yung mga support group, pwede sumali sa music, pwede sumali sa dance, pwede sumali sa singing, sa media, sa support. So may support. But guys, pag tinawag may support, this is to support the church. So meaning, huwag tayo magmalaki na rin. Pag mawala ko dyan, church, lahat po ng ginagawa natin, kung sakaling mayroong di mga si Lord ang maglalagay. Ang gawa ay magpapatuloy. Kasi minsan, di ba, sa mga paay, hindi na patay siya. Hindi kasi wala kasi ni Pastor, hindi kasi pinayamin yung ano, yung gusto mangyari yung hindi na sila na magaling sa Lord. Hindi sila mag-ayos na kapal. Si Lord ang magpapatuloy. Magkapalas ka ng angels sila mag-ayos na. Paniwala kayo. Huwag inantay yun. Again, next slide is, empowering the church so others will get involved. So meaning, pag sabi empowering, parang in-inspire mo. Naging inspiration ka. Hindi expiration. Inspire. So yung mga tao, naging, ang bait-bait sa mga ito, masipag ko. So, na-engage siya kasi nakikita, ano yung J1 Cebu? Parang lagi sila masaya, lagi sila tutulungan. So yung iba, tumutulong kaya, yung mga iba, get involved din. So, sabihin mo sa kayo magkana mo, get involved. Sabihin mo sa iyo, get involved. Get involved, ano ba, mahaba pa oras. Wala pa kayong 1 year. Huwag naman tayo mag-50th anniversary siya kayo mag-get involved. Tumatay ka sila doon. O maganda, maaga pa lang, mag-get involved na tayo para si Lord ay mag-get involved sa buhay natin. Para yung mga blessing, pakialaman na mag-get involved siya. Yung mga problema mo, mag-get involved siya. Ganun po ang ginagawa niya pag ikaw, tayo ay mag-get involved sa gawain Lord. Okay? O, pangapat. Basta yun, diba? Basahin ang Proverbs 15:14. May sila to. Sabi, intelligent people want to learn, ha? Stupid people are satisfied with ignorance. Pumalakpak na malakas ang mga intelligent. Palakpak, ang intelligent. Sabi sa Proverbs 15:14, next is might increase wisdom. Church, sabi dito, sabi sa next slide, sabi dito kailangan tayo, continually increase our knowledge of God by enthusiastically participate in all church events. Sabi na ito kayo. Church, pag sabi enthusiastically, kumbaga, doing your best, with effort, wala naman kayo malagawa kung talagang may work kayo, may pastor. Alam ni Lord yun eh. Hindi mo na kailangan magbigay ng extra letter. Kasi alam ko, ang extra letter, pinaboard siya noon. Ako, nung hindi pa high-tech lang, na kayo napaka-high-tech. Sa AI lang. Robert's letter, sa iba siya. Pinman natin. Hindi mo na kailangan ng extra letter kasi alam naman ni Lord. Alam nyo ang puso, alam nyo ang December. So, pag may mga church event tayo, yan, tulad yan, meron tayong mamayari na church event sa, okay, ito, isingin ko na, advertisement. Sa April 21, that's Tuesday, 21, 22, 23, 24. That's 4 days. Meron po tayong leadership camp. Ang mag-facilitate po nito si Dating Bishop Arthur D. Gonzalez at lahat ng mga nagbalit ng buong J1 sa 381 na churches. 381 churches. Pinili doon na magkasalita. Mga reverend, minsan na po mangyari yun. Hindi po yung ginagawa every Sunday. Thrice ayun lang yung nagdada ng mga J1 people tayo po yan. Meron sa December, meron sa summer, meron naman sa August. Ayun sa mga pastor yun. So ito, everyone is
is invited. Lahat po invited, kahit hindi ka pa malalim, meron ka sobrang lalim na ang bago wala po i-invite kasi nga leadership ka. Pumalakpak kayo mga leader. Pumalakpak kayo mga leaders. Masarap po maging leader kung bakit? Ikaw po nang kinakausap. Sa iyo binibigay ang pondo. Yung panggas. Di ba? Si leader ka. Bigyan ng mga niya. Ikaw bahala ko. Nasa iyo. Ang big. Ang power. Nasa iyo position. Kaya nga dapat tayo mga leader na lahat. Para makapag-decide tayo. Kasi okay lang magsimula nga na follower. Pero ang goal mo, kaya nga kasi sa akin mga is every member, everyone, a leader. Sabi niyo, leader. Leaders meaning, pag leader, dapat mag-isa ka lang dapat. Dapat meron kang tagasunod, kaya isa lang. Dalawa. So hindi ka pwede mag-lead kung wala kang kasunod. So kung dalawa kayo, kung talagang pwede, di ba? So yun. So, again, ini-invite ko kayo lahat. So, dapat pumunta tayo sa Batangas. Pumunta dapat tayo doon. Dapat nga mamaya kasi tayo. Dapat. Eh kaso, ayaw ni Lord. Nag-away sila. Sadap. Alam mo, sadap doon eh. Wala sadap yun. Yung sa Middle East part, ang Israel. Away sila. Parang nangyayari sa Bible. Sa Bible sa nag-away sila. Hindi nila nilabas sa Bible. Ano ba nangyayari sa Bible? Sino ba tayo? Israel o yung mga kalaban na Israel? Israel lagi. Hindi ko alam bakit inaawin na Israel. Eh nangyayari, kaibigan ko rin siya. Si Donald. Hindi Donald Trump. Si Donald Trump. Nangyayari siya. Nangyayari tayo. Sorry na. Hindi na tayo. Kumbaga masyado talaga ng gastos kung tayo ay magbabalik ako kasi tayo may entry level tayo. Magpapagaso. Sayang naman. So ngayon, wish of the Lord. So tayo po ay magkakaroon na gathering dyan sa Tuesday. So start dyan na 7:30 hanggang 6 p.m. So 8 to 6 yan. Tuesday, Wednesday, Thursday. So dapat 7:30 nandito tayo kung gusto nyo attend. Meron ka natin tayo online. Doon tayo sa office natin. Okay ba nila? May pagkain po, may breakfast and lunch. Free breakfast and lunch po yan. O, sa ano po yan, sponsor po yan, Lord. So yung mga sa kaya kayo makinuwas po kanina, yung mga walang gagawin sa Tuesday, sa Wednesday, sa Thursday. Eh sa Friday. Sa Friday, half day na po. Friday, free breakfast na po. Breakfast na sa Friday. O, yung Tuesday, Wednesday, Thursday. So, ang gagawin natin, ito, alam na yung pati mga sa online, kung iba nyo natin, yung Gina sa online, yung Gina. Alam na ni Gina yung magkumayo sa kanya, alam niya na yan. Ang Gina, may pagkakit doon, parang mayor na rin. So, technically, yung mga atin po, mamaya, pagkatapos po, ng gawain, approach na po si Pastora Mark, sabi nyo, Pastora Mark, gusto ko kanil, parang malis na po pangalan nyo. Pero, kung medyo nagkala ka, okay lang. At sa araw ng Marquez, pumunta ka pa rin, hindi ka nakalista. Pero mas maganda nakalista ka. Para ma-ready namin yung pagkain. Para hindi ko kasi meron mag-serve ng sobra-sobrang pagkain. Okay, so, again, so clear pa sa lahat? Si Junior, parang Junior. Junior, diba? Kung sa pagkaminaw. Pag walang ginagawa, at may kinigin tayo. Parang na siya, online, tapos may sound, may audio radio. Makinig naman sa ito ng Diyos. Ito yung sinasabi dito to increase our wisdom. Amen? So, Tuesday again, kailan ulit? Tuesday to Friday. 8 21 hanggang 4 na araw po yan. So, uwi naman po yan. Pero kung saan matulog doon, pwede naman. Huwag lang kayo magpapapoy sa bar. Okay, so next. Being knowledgeable of our church doctrine and methods of preaching and reading the word. Yun na yun. So, dapat piliin ka talaga yun. Ano ba yung mga doktrina natin? Ano ba yung ating
lahat po natin na ginagawa ating church na hindi po sa Bible po yan. Kumbaga, kinumpay na, nilagyan na ng maayos para kami. And then, kung paano natin mag-win, winning, the word diplomating. Iba kasi naging double whining. Umiyak ka lang, Lord, gagawin ko, Lord. Lord, wala ko ayaw ko sa Lord. Kailangan winning. Wala pong winner na whiner, na iyakin. Umiyak, pero hindi na pinapakaya sa kanyang kakampi. Nagkukulong sa sigar. Diba, si Kobe Bryant, umiyak yan. Umiyak sila, LeBron James. Pero hindi nila pinapakita. Kasi pag nakita na umiyak sila, mahina sila, yung mga activity. Wala na. Parang si David, hindi niya pinapakita na siya ay babae. Na siya ay umiyak. Umiyak siya sa mga Psalms. Nasusulat niya, siya nang mag-isa. Kasi para, pag diba siya, okay, sugot. Pero umiyak na siya. Ganun po tayo, huwag na ipakita tayo nalupot kasi tayo po ay tao lang. Next slide, sabi dito, ano pa? Discipleship, ito po ating mga discipleship, inner healing, and deliverance ministry. Church, hindi na po kailangan, hindi lang po ang inner healing, ang pagpapagaling, deliverance, hindi po exclusive po sa mga pastors, sa mga leaders, pati po mga leaders. Kaya dapat malaman nyo. Gumagana kayo sa lahat. Pwede kayo mag-practice sa usap at sa asa. Gumagana po sa lahat ko kasi kung sa tawa, gumagana. Sa kayo, gumagana. Pag may nakita rin, asa na. Pero gano'n ka. Insisting. Ito mas tinalas ka. Mabalik na asa. May pag pinagyan kasi gumagana sa aso. Hindi kayo sa tao. Diba? Ganun lang yun. So, mayroon ba next? Ayan. So, and finally, panglima na yan. Sabi sa 2 Corinthians 9:6-8, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace around you abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in everything. Medyo mahaba. Sabi dito, pag nagbigay tayo kay Lord, mahatag sa kalipay sa Pinoon. Kailangan, masaya, malipayo. And then, kailangan, malibigay tayo, yung puso natin, walang hindi nag-isisi. So, para, si Lord daw, tuloy na ibigyan. Kung bagay yung overflow, tuloy ng ating makina. Hindi po yung hilingi natin madalasan ng makina. Sabi dito sa verse yan. So this ito na yung my generous giving. Sabihin nyo, my generous giving. Yan. So pag generous giving. Again, ito yung ginagawa natin. Sa number 1 is ito yung tithes. Diba? Tithing natin. Alam natin, tithing, sabi yung tithes, 10% of my earnings. Kiniklear ko lang, pag sabi ko, tithing, ito gusto ko iguro sa upaya kawakan. So, I get it. Kung meron yung karapatan, giving, especially, siyempre, pastor ko naman. Pag sabi ko tithing, sa mga nagkatrabaho, hindi po yan, yung pinakababa. Kasi iba, ginagawa after ng SSS, after ng PNL, after ng mga bayad sa kantin, after mga binili sa mga nagkatira. 5% nila, doon mga price. Sa mga nagkatrabaho po, kailangan doon tayo mga price sa gross natin. Kasi yun sabi natanggap mo ng buwan. Kaya naman nabawasan yun kasi nga, para sa beneficio mo yan. Hindi naman yung binawasan para kay Lord. Kaya ka binawasan ng SSP para sa iyo. Kaya ka naman binawasan ng listahan sa kantin kasi kaya na kinain. Hindi ka tumitigil yan. Ang lagay na naman, mas malaki pa sa dugo yung kinain mo. Pero tumatagay mo siya, tama yan. Ang una, nag-minutes na ka pa. Nag-lumos ang pera mo. Kaya kailangan magpapatiwalaan ka. So sa mga nag-work po, sa mga nag-negosyo, ito yung sa mga nag-negosyo. Hindi po yan sa benta niya. Sa mga nag-negosyo, alam niyan, sa tax kasi, di ba may
yung bawat, provide ka ng tax. Sa mga nagka-negosyo, di ba? Example lang, bumili ako ng senelas. Nabili ko ng 100. Nagbenta ko ng 1 million na senelas. Pinenta ko ng 110. O di yun ako 110 million, di ba? O, di, wala. Piso na piso. Ang isang senelas ay, kasi yan, ang senelas, nabenta ko ng 110 million. Tapos, nabili ko siya ng 100 million. Kung doon ako sa 110 million na price, magkano 11 million yun. Tama ba? Tama? 110 million, anong 10% ng 110 million? 11 million. Nabili ko ng 100 million. May masakit na kayo, 110 times 11, 19 million, lugi ka. Ayaw nila naman lugi ka. Ang gagawin mo, doon ka mag-price sa 10 million, yung kinita mo lang. Hindi doon sabihin ka mo. Kasi syempre, paano ka makabigyan mo yan? Pag pinag-sabihin ka na makabigyan sa test, makabigyan mo na ibang mo lang, yung mga mababang klase na, hindi na maganda. Tapos hindi pa naman nakatapos doon. Paano? Kung meron kang mga tao, yung mga presyo ka, may kuryente ka, kasi 10 million mo nabawasan ng mga other na mga gastos. Yung delivery ng Shopee na nabawasan ng 5 million. Lahat. Ang legacy of debt mo, 5 million na lang. Doon mo lang mag-price? Hindi pa. Kasi nagano ka sa BIR, di ba? Hindi pala, yun na pala. Yun na pala yun, sorry. Yun na pala yun. Sa 5 million, kung ano ang basis ng tax ng government, yung net income, kung saan nag-tax, si BIR, at si BBM, yun po sa mga negosyo, doon po tayo magka-tax. Hindi po yun. Yung iba kasi nalito yun, madali dyan. Kasi pag di na mag-text, wala palang text mga puro mga tindera, mga tindahan, sabi ko, paano ba ito sa akin? Kasi kailangan ka ng educationist. So, madali, hindi ka na mauusay kasi nabayaran mo natin, kita mo na yan. So, yung kita mo, kailangan magka-price kayo 10% para hindi ka wala ka, hindi ka bulag. Ang kita mo, tuloy-tuloy, malinaw. At tayo na nakakita, ganun po yun sa mga nag-business na doon naman sa mga empleyado. And the next offering, ang offering naman po, ito po yung after the tithes. Sabi nga sa iba, hindi naman ako nagsabi na mukhang pera, kailangan ng pera. Tandaan natin, si Lord, patayin ang lahat. So, pag sabi ng offering, ito yung after the tithes, ito po yung ating pananalig kay Lord. Ay, bigay. Nagbigay ko kayo tithes eh. Again, huwag kang mag-offering kung hindi ka napag-tithes kasi mabali wala. Di ba iba kasi, Lord, gusto mo pagawa yung building, ibigay ko pa pagbili ng pero hindi ka naman tithes. Sayang na kasi ang tithes is their protection. Protection against sickness, against sa pagnanakaw, against protection mo. Kung nag-work ka, hindi ka marating trabaho basta-basta. Parang abundado mo yan, mga tithes. Parang bodyguard mo yan. So, kailangan magka-tithes ka muna. 10%, dinadala po yan sa templo. Sa church po yan. So, pwede ba sabi sa Marikina, bring ye all. Sana all, bring kasama all the tithes in next door room. So, there will be food. Para magamit mo. Hindi po food ko yun. Huwag kayo magalaan, hindi po kinakain na mga tithes yun. Ako po may work din, may negosyo ko ako. So pag kinakailangan mag-abon mo lang, kung may masaya sa pag-nag-abon, yung mga tithes na yun, may sarili na natin, di ba? Sa office natin, sa mga tila sa everything, di ba? So yun po yun. Offering after the tithes. So kahit magkali, gusto mo, alam niyo ba, kaya di ba si Bo Sanchez? Si Brother Bo Sanchez? Di ba? Alam mo ba, ito di mo Jesus ko si Brother Bo Sanchez, ang binibigay niya na offering, ano yung magkali? Wala yung magkali. 80%. Siguro yan. 10% tithes, 80% offering. 10, binigyan niya. 90 kilo, 10 na lang sa kanya. Pero isipin mo, magkano kaya ang kanyang monthly? Nasa 10 to 15 na. Ano siya? 1 million pa every month. Ganun na kasi, hindi naman agad si Boss Sanchez nag-start. 90 agad nag-start yan. 10, 11%, 12%. Kasi ang faith mo, hindi pwede ituro lahat. Kailangan, di ba sabi mo, pagkiwala ka sa kanya, para palaki ng palaki. Hindi pwede, Lord, hindi mo makayanin kasi ngayon mo sunod.
babagsak ka na marami. So dapat, parang nagbalin, ayan. So, next naman ay, pledges Hagay. Ang Hagay, pag sinabing pledges Hagay, alam niyo Book of Hagay is book written on building the temple. So meaning pag pledges, pag ibigay mo, additionally, hindi naman lagi yan para sa gawain, para sa example. Sabi ko, mga anak, dito na lang, ang building, ang lote. 100 million. O, sino bibigyan na at least yun. Yun po pledges para sa mga other, pag may bibili ng building, bibili ng aircon, may magbili magamit, other po yan sa operation expense. So next is, seed. Yung seed naman, ay yung nakita minsan, diba, may mga ano dyan, bibigay sila sa mga lupa. Kasi pinapaniman nila, di ba? O nagtanim ka, may ani. Diba? Ganun po yun. So seed, so may mga pili mo, talagang bless ka, bibigay sila sa mga. Kasi alam nila, nagatanim sila sa matabang lupa. Okay, so yun po. Yun po, meron tayo, I'm a blessing to you. So be a blessing today. Hindi pwede na tapos. And then sabi, I'm a blessing, I am anointed. Next time, sabi, I'm anointed. This is the way of Jesus is already in us. We are God's representative. Nasaan na po si Lord? Once talaga po siya, patuloy ka na si Lord. And then also, we have Jesus, the main source of everything. Hindi mo lang kailangan natin siya kung saan. And then finally, Jesus will always empower us through His Word. Again, sa Word. So again, pag sabi anointed, meaning hindi yan sabi untouchable. Touchable pa rin, pero meaning when you are touched or when you are in a trial, in pagsubok, kasama mo si Jesus. Di ba dito na yung touch? Ano na, ibig sabihin ko, sa sabi dito, meron sa ating common verse, basahin natin ulit, ang Luke 4:19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord. Kung saan naman ito, parang ito kanya, in-authorize, big, authorize ka na, pwede ka na Feby, pwede ka na, Jared, JR, Jesse Boy, Mark, wala ka na sa pag-provide, madami kayo, mga masyado. Pwede ka na, you're authorized. Kung baga, you represent Jesus, hindi pa surprise ni J1, nag-represent na ng Jesus. Kung baga, kung ano yung nagagawa nila, wala ko kasi isa mas hindi pa. Kasi nga, may anointing ka lang. Anointing, hindi anointing, mas anointing. Anointing. Okay? Sige, next time. Anointing kasi, unang pala, anointing kasi, oil yan. In-anoint. Akala kasi ako, meaning anointing, pinahiran. O ngayon, di ba, alam mo dati, nag-pray tayo ng oil, so hindi pa na ano. So, pwede siguro sa pagkasa ng mga medalya, paano yung tayo para nasa tayo pag-oil. Pero, miski may oil o wala, pinahiran oil. Technically, pinagawa ko si Lord, pinahiran na ni Lord. Ng invisible oil. Kasi kung may Holy Spirit talaga po siya. So technically, si Lord ay nasa iyo, si Jesus ay nasa iyo. And then, pag sabi ko na isiret ng parka, parang ito, kinuha to, inilagay dito, inilayo sa mundo, inilayo sa bit. Inilayo sa malolo. Para, ito, marinig na sa bit ni Lord, at para pag sinabi ni Lord, gagalaw siya, walang karahalan. Inalayo siya, walang ginagawa sa mga hari. Kung ang mga hari lang, at mga propeta, ang inaanaytan ngayon. Blessed po. Lahat tayo, inaanay ngayon. Amen? Amen? Kaya sa next slide. Number 1. 3 things knowing and believing that I am anointed. Kailangan natin malaman ito. Number 1, anointed for a purpose. Sabi niya purpose. Sabi dito, enable us to preach the gospel with boldness and passion. So, meaning, pwede na tayo mag-preach. Preaching, hindi kailangan kumayo pa dito. Preaching is sharing. Sabi ko nga sa mga iba, mas maganda nga mag-share o kaya magbigay ng mga good news sa mga kilala natin. Kasi kilala ka dito, may nababas. Kaysa pumunta ka doon sa bus, sumakay ka, pero mas aeroplano, hindi ko lang, ginagalan ko. Nag-share ka, bago kayo, sabi nila, sige first, wala silang makialam sa iyo.
Hindi ka naman lang kaya, buti ka, mabuhay pa iba, gabi nga ba ito, di ba? Paano pag nakakapag ka naman yun? Hindi ka pala comfort, di ka pala nakanoy, pumunta ka sa bus, sa vaccine, ayaw mo palabas doon. Dahil sa aeroplano, yung mga tao sa aeroplano, gusto matulog. Kasi pag siya mag-aeroplano, lagi yung delay. Pag sakay ka, gusto siya matulog. Gusto niya, mag-preach ka. So, hindi po sigurado. Kaya ang preaching, sharing, usually ginagawa natin, kaya discipleship sa mga kaibigan natin. Sa mga kamalag sa buhay, yung mga naliligaw. Magpapadala sila siya, huwag kang mag-alala, huwag kang mainit. Wala naman, dahil Chris, wala naman sa libas. Magpapadala sila, marami. Basta parang piligan na kayo. Next, brings healing, physically and emotion through the power of Jesus Christ. So, pwede kang, hindi po, hiling ka na hiling, Lord, hiling ka, basta mo ng maraming pera, Lord, aking hiling. Ay, magkaroon sa sakit, hindi ko, hiling, kagalingan, hindi sa'yo, hindi, kagalingan ng mga iba. Kasi kapag ikaw daw pala ay nagpapagaling sa iba, ikaw ay nagtuturo sa iba, naghihiling ka, hindi ka naman siya. Kasi ba't ka papayagan ka yung kasakit? Kasi pala kasakit, hindi ka naman magtuturo sa iba. So hindi papayag si Lord, magpapakasakit ka. Hindi mo pa i-serve ng mamukulang ka. Hindi mo pa i-serve ng mapapahama ka kasi may ginagawa ka sa iba. Nagkaling kay Lord, di ba? Di ba kagalasan yung sa mga example, sa ating admin, si BBM, si Secretary Claire Castro, hindi niya pinapabayaan niya. Di ba? Sino kayo pagsabihin nyo yung inatake? Hindi niya pinapabayaan niya. Kung meron gustong umano kay Secretary Claire, si Claire Castro, yung spokesperson ni BBM, yung walang takot, di ba? Pag bumana kay sino? Oo. Kasi siguro si Trump, sabi ni BBM, sabi mag-ano ka sa kanya, magsabi ka hindi maganda, sabihin niya eh. Pero kung sa nibigyan, kapag sila, kung nabasa niyo ako, yung aking devotion yung mga yung salok, yung sinabi ni Lord na, kunin mo yung donkey, o yung donkey. Sabi, Lord, parang yan, ano sabi ng dami namin? Pag may ito, sabi mo, pinakuha ko. Ganun nga, pag nakilord ka, convert ka na. Kamatakot na may pagkakuha sa'yo, kasi nga, convert ka na, sinabi niya eh. Ganun yun, dapat, aligned ka, yung confident ka para tumulong sa mga. Next slide. Set the captives free in Jesus' name. Sabihin nyo in Jesus' name. Mas malakas pa in Jesus' name. Ayan. Sa pangalan ni Jesus, wala po iba nagpapagaling na pampakagala kundi kay Jesus ka. Okay, next slide. We are not allotted for nothing but to do great things. Okay? So next slide. Sabi dito sa Psalms 23:5, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessing. Number 2, kapag ikaw daw ay anointed, meron kang provision. Sabi niya provision. Ayan. Provision. Ibig sabihin yung mga kailangan mo. Yung provision na kailangan mo, may S yan. Provisions. Hindi lang isa. 2, 3, at multiple pa. Sabi dito, His provision is in us with overflowing blessings. Umalang pa nga na malakas, na gusto overflowing, ang naging provision blessing. Church, wala ka sa pagkakita lang yan. And then next slide, He supplies, He is able, He strengthens, give success. Lahat po ang kailangan mo. Supply, able, success, strength. Lahat po ang kailangan mo. Sabi nga si Lord, ay hindi lang 3 to 1, kung naman siya ay all in one. Amen? So walang lapitan mo kasi Jesus lang. Hindi mo lang kailangan tawagin kasi yung Poncio Pilato. Hindi mo kailangan tawagin si Master Buddha. Sinong Master ba yan? Wala na. Si Jesus lang ang kailangan tawagin. Di ba? Next slide. And then finally, number 3 things ka na. Ito. So una, ikaw anointed for a purpose. Pangalawa, anointed with the provision. And pangatlo, sabi sa 1 Chronicles 16:32, saying, do not touch my anointed ones and my prophets. No, anointed with protection. Diba? Parang untouchable na din, pero parang mayabang ko. Kasi iba kasi, untouchable na ako, anointed ako dito. Okay, ang sabi, pag sabi anointed protection,
we are protected by God against Satan, all these schemes and plans for us. So si Satan, kung may mga plano sa'yo na hindi maayaw na pagbubuhay sa buhay mo, hindi ka basta-basta makasok. Hindi pa pahayag sa Lord. Kasi anointed ka na ginagamit ka niya eh. Kaya nga church, magawa na lang pagkalit kayo. Kami po, sa amin, isa pagpamayabang sa kaya sabi si Lord, sa buhay namin, simulan ko namin kami kayo dati, yan si Mercy, dati nasa amin, hospital doon. Ako, nakasakit ako minsan. Yung sakit ko minsan, di ba alam kung gagawin ba hindi kasi na, syempre, nagkakaroon pa, nagtaas na ang gasolina, tataas ang blessing. Sabi ko, wala, ang ticket ngayon, times 3 na po. Papunta dito dati yung ticket ko ay 3 to 4,000 na. Ngayon, ano na, 8 to 12,000 na ngayon, ang ticket, balikan na. So yung 6,000, one way na yun. Nag-provide siya. Hindi nga sabihin sa nila, nag-provide siya. Hindi galing sa igal, hindi ako nagsugal, hindi ako tumaya sa whatever ng mga bagay. Humingi lang kay Lord, bigyan namin siya mga tao. Hindi mo natin ng mga tao, pero nag-provide siya provision. And the protection, hindi kami nagkakasakit. Ganun po yung church. Pag ikaw, nagpapadali kayo sa maliit na bagay malaki, meron kang provision, meron kang protection at meron kang purpose. Tatlong B po yan. Hindi po yan 4 P's, 5 P's, 3 P's. So, purpose, provision, and protection. Completed pag ikaw ano. Tsaka, hindi ka basta-basta pwede sabi ka, don't touch my anointed. Kaya lang dapat po sa inyo, huwag na huwag kayong mag-link yan na hindi maganda sa mga pastors, sa mga leaders nyo. Miski na kumano nyo, yung sabi yung may dibulo, hayaan na sila. Hayaan na sila sa kanila. O, pumili ka na i-concern mo yung sarili mo lang. Okay, next time, tayo. Just like the life of Job. Kaya ano ba si Job? Kaya si Job? Si Job sa Bible, grabe ang ginawa sa kanya. Kunin mo ng lahat sa akin, wag mo ka ng aking buhay. Ganun yan ni Job, pinuwalan sa kanya. Patibigan niya. Kasi yung ginawa, alam ko si Job. Kinatay yung mga pinuwalan ng mga kumpanya niya, ang anak niya, ang binan niya, yung asawa na. Tapos yung asawa niya rin sa kanya, yung nagsabi, ikaw pa si Lord. Sabi ni Lord, iniwan na kita para atin. Yung palang purpose sa asawa, kaya pala hindi kinuha. Para na sa nature niya, ikaw pa si Lord. Walang sinubong siya. Pero bakit siya sinubong mga church, nag-uusap si Lord, pati ang demonyo. Sabi ng demonyo, okay na ba? Ano kaya sila sa inyo? Sige, okay, mamatay. Eh, just kung ikaw nagka-problema na maluma, na malala, basta ni Job. Walang nakakain ni Job. Hindi na gagawin nila sa akin na papatay nila ka na hindi. Ang lagyan na parang figure of speech na pwede mangyari. Pinakamalala sa iyo, nalina lang Lord. Pero sa uli, ano ba nangyari kay Job? Sa uli, nung natin siya, nag-istig siya, nag-multiply. Times 4 times 7. Hindi asawa. Yung mga anak niya. So, yung mga anak niya, kung dati mga artista, pang may Hollywood na. So, lahat, dumoble. Ganun tayo pag tayo ay nanatiling anointed tsaka blessing kayo kasi meron purpose, may provision, may protection. Ayaw ba? And then again, finally protected against others versus others against us. No weapon formed against us shall prosper. So wala pong makasira sa kapag tayo ay isang ibo. Basta please, bakit may iba? Wala kayo rin pinamamatay. Hindi ko alam kung bakit ka, pero hindi sila may tagal. Maraming buhay sila, malakas sila, pero umarang sa mga. Pero pag tayo na kay Lord, sa mga narinig ko nga, Pastor, yung problema na yan, wala sa problema ni Job. O, yung problema mo, gabay lang yan. Yung kay Job, matindi. Kung kay Job na sinaman ni Lord, tayo na kaya. So, kaya na. So, yun, ang dami yan, pwede ba inibig mo lahat? Ano ba yan mo? Pag ready for tayo tayo? Mag-dedicate tayo. Tayo lahat tayo. So, para sa hindi ako mamamay. Kailangan sumisaw tayo, ha? Okay, so let us get there. Number 1, sumisabay. I am a blessing, not a burden. I give generously. I'm always ready to help others. Christ is in me. He empowers me. I am chosen by God. He starts in me so I can empower others. I'm anointed. I'm the example of God's likeness. Malapang na malakas.
maging anointed sila, maging blessing, mapasa nila ang purpose ng provision, protection in Jesus' mighty name. God, at Diyos ay sabi naman ang takas na Amen! Amen! Sabi ng lolo ko, ng lolo ko, ayun. So, huwag masipot, kung yung mga tanong kayo, huwag yung magdala kay Coco, ha? Hindi ako kasi Coco yan. Siya lang kasi order kasi ko yan. Huwag may right egg, di ba? So, pag magtanong, magtanong sa Bible, pag di pa rin maintindihan, magtanong kay sa leader, pwede magtanong sa Sister Viola, pwede magtanong sa akin. Nandito naman kami lagi. At kami ay only one text away. Lagi naman open up, especially kay March. Pwede rin kay Mark, pwede rin Mark. Ayan, sa inyo po. So, again, sige, take your seat first. So, tapos na po tayo. Ayan, kaya si Coco. So, announcement, bago ang closing prayer. So, again, announcement yung mga atin ulit ng mga anointed na gusto maging blessing na free. Mga free lang naman. Dito naman sa binagayang mga kapsi. Kasi noon, nalalaman na ako kasama sa church na classmate ko din na sobrang blessed. Nag-resign sa trabaho. Dinaya ko pa. Hindi naman pwedeng ginawa ako. Nangyayari din. Sabi ko hindi ko na breadwinner. Nayari si Lord. Di ba nayari parang nayari ko kami, nilaladirect. Ito nag-resign. Breadwinner ka. Kasi gusto niya mag-serve kay Lord. Kaya pag nag-resign kasi ako, ginaya ko eh. Ako sa nag-resign, hindi ako breadwinner. Dati ito ba, breadwinner. Kaya na ako ng kain, mga pagkain naman sa bahay namin. Yung breadwinner nag-resign. So, huwag kayong basta-basta lang. So, technically, o specifically, pag meron kayong mga major issues sa buhay nyo, magpapag-asawa kayo, mag-perfect kayo, meron kayong papasukin ng negosyo, lumamit kayo sa akin. So, ngayon, sabi talaga sabi ni March sa babae kay March, sa lalaki sa akin. Pag di na kaya ni March, kaming dalawa to. Pag di pa rin kaya, tawagin na direksyon. Pag di kaya, dahil Bishop Mark. Lahat yan, kaya kasi kasama natin si Lord. Kami po ay representative, kayo di po ay representative. Kaya huwag na huwag kayo, huwag mahiyang mamuntahan pa. Okay, then, so sa September 21 po, April 21, so Tuesday, Wednesday, Thursday, so magsabi na kayo para malis na ngayon. Pag hindi pa sure, okay lang, basta pumunta, basta dyan kami sa office, okay, di na pumunta, nakalak ko, doon po. 8 o'clock na dyan na kami, 8 o'clock, 8, umaga hanggang 7 to 7. 8 to 7. So may pagkain doon. And then, pangalawa, we will be having our encounter retreat. Ito by faith. So technically, so pag meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak, pati kaaway nyo na hindi pa nakaka-attend na retreat. Kung kayo hindi pa nakaka-attend, pwede sabay-sabay po. Maganda po ang retreat kasi ito po ay binabalik sa dati at nalalaman natin na marami tayong mga katuan dito pumasagot lahat sa retreat ito. Encuentro o ang Lord. So wala din pong bayad sa ngayon. So technically, ang plano namin, mga first 3, walang bayad. Si Lord po magbabayad muna. Pero after nun, may bayad po. So lang po din natin, pwede kayo magsama. Sa akin, ang plano namin is May 30 and 31. So that's Saturday and Sunday. So wala din pa sa kayo, may Sabado naman. So May 30 and May 31, 2026, Sabado, all day po yan. So magalabas kami ng poster pag nagawa na rin ng Iday. Ito rin nagawa. So next week, we'll have the poster. So meron niyang ER, meron yung may prayer. So prayer, malamang yan. Ano yan, May 24. Sa linggo yan, pagkatapos ng gawain natin. So May 24, prayer, kasi may bago mag-encounter para malaman na natin. And then, encounter mga Sabado, May 30 and 31 sa linggo. So, so, again, look forward tayo sa anniversary. So, November 29, 2026. So, again, pag-pray natin yung mga bisita ni Bishop Part of the Gosasyon Kasenta. Dito po yung mga ibang mga referent. So, hopefully, pray na masama yung pamilya natin, yung mga mga sa buhay, tsaka alam natin na tayo po ay sa ngayon. Kasi tayo pray natin. So, Chin, meron po mga announcement. So again, alam mo naman sila natin. So, meron tayo leadership camp, meron tayong encounter retreat, May 30 na GR. Ano natin, yung mga basketball. So, tingnan natin. Feeling ko, meron yun eh.
nahiya na magtanong eh. So, ayun, so yan, si Peggy, pwede siya mga kaano mo, everything. So, dito kila Lovely, kila Tino, yan si ate, si ate Shem, si ate Miriam, si Miriam, so mga pa. So, yun, so ating encounter trip again, meron tayong 24, Sunday, praying hour, and then sa Sabado 30, good day, 8 hanggang 8, and then kinabukasan is afternoon service. So, 30 so yung good day Sabado na. Okay, so tapos sa ating anniversary sa November 29, 2026, Sunday po yan. So, yung venue, ano ba? TVD. So, hanapin yung play TVD. Basta siya yung TVD. Hindi ko nila, kaya TVD. Two video terminal. Kasi so yung venue TVD. Hindi ko siya TVD ha. Two video terminal. Baka namin yung TVD sa movie wala makita. Sa yung TVD sa Lapu-Lapu. And so wala na po. So again, hindi ko lang tumayo. Kaya po ay kung si Claire. Sister Chris. Kaya si Lord. Malakas mo na pala pa kay Lord. Almighty Father, Father, thank you for this day, this worship service. We feel the Holy Spirit, we feel your love, your presence, Lord, as we are going home, going back this time, please Lord guide us always, and take us always, Lord, and bless our days as well, Lord. And then, please Lord, sa mga kapamating, at yung words sa worship service, may pinagkakaroon nalipas. I pray, Lord, sa panahon ng mag-receive or blessings pinagkakaroon ng message mo. I pray also, Lord God, na pinag-isip ka sa Lord God, na sa nation, sa mga sa panginayan, sa panginayan, sa families. Lord, I pray also of the Father God, na kunin ang ibunga karoon, para sa pag-verify ka sa mga God. We express our feelings na Lord God. Hallelujah, Father God, na kami karoon na Father God, sa kami pinagulay sa inyong presensya, para sa pagkakalagay at pagkakalagay sa inyong Diyos. We give back our parents to the Lord, in Christ Jesus we pray. Amen. Ilas na natin mga